Batid niyang sumusunod lang din to sa utos at ito naman ang malilintikan kung di sundin ng kanyang amo. Ilang oras ang biyahe papuntang Ilocos, ma'am, kung sa bus kayo sasakay. Si Kuya Ronnie habang lulan sila ng sasakyan ni Clyden papuntang Mia Airport. Kakalabas lang nila sa villa. Natagalan sila doon dahil nakipagkwentuhan pa sa ginang Villa Corda. Excited ang matandang ginang sa pagkikita nila ni Nicole, higit sa lahat ang pagre-reconcile nila. Dagdag pa nito na inggit daw siya na makita silang nag-e-enjoy tatlo sa Paris. Kung di lang daw sana nagre-recover si Ginoong Villacorda, susunod din daw sana sila doon para magkakasama silang mag-bonding. Kahit papano tuwang-tuwa si Shainang makausap do. Parang totoong anak din kasi ang turing nito sa kanya. Mga 8 to 10 hours kuya, nakakapagod kaya gusto ko play na lang. 45 minutes nandun ako. Naku, malayo din pala ma'am no? Buti may airport kayo doon. Oo kuya, kung di aabutin ng siyam-siyam ang pag-travel papuntang north. Napansin nyo ba na wala yung video nyo sa TikTok? Di naman kuya, di ko pa tinignan. Nag-expire na siguro. Natatawa niyang turan. Wala siyang pake kung meron pa or wala nang video niya. Nag-e-expire ba yun ma'am? Natatawang pahayag ni Kuya Ronnie at lalong napatawa siya. Di ko alam kuya pero mas okay na kung wala. Baka dumugi na naman tayo ng mga tao. Sa bagay nga ma'am, pati ayaw naman ito habang nakangiti. Ingat kayo dun ma'am ha, yung cellphone nyo ba naka-open? Oo kuya, salamat. May susundo ba sa'yo dun ma'am? Ilang minuto travel papunta sa bahay nyo? Sunod-sunod na tanong nito at napatawa si Shaina. Mga 1 oras lang kuya, don't worry, tinawagan ko ng pinsan ko. Baka nandun na rin siya, mas excited pa yung uuwi ako Natatawang saan niya rito. Ah okay ma'am, baka pwedeng sagutin niyo ang tawag ni Sir Clyden kung tumatawag siya sa'yo. Biglang saad ni Kuya Ronnie at nabitin ang ngiti niya pagkarinig sa pangalan ng lalaki. May tampuhan po ba kayo? Untag pa nito kaya di napigilang tumawa ng mapakla. Hayaan na lang muna natin siyang mag-enjoy kasama ng girlfriend niya, kuya. Kawawa sila kung iniisip pa nila tayo dito Minsan-minsan na nga lang silang magkasama. Malumanay na pahayag niya rito. Pero gusto ka naman ata niyang makausap, ma'am. Baka namimiss niya kayo. Pahayag nito at muntik na siyang mapabulahaw ng tawa. Kuya naman, pinapatawa mo ko Malabong mangyari yan, no? Malay mo ma'am, nare-realize niyang mahal ka pala niya. Seryosong pahayag ng kausap. Sa sobrang katuwaan natapik na ni Shainang balikat ng kasama habang panay ang ginagawang pagtawa. Naku kuya, yan ang pinaka-imposibleng mangyari kung alam mo lang. Si Samantha ang buhay ni Clyden Villacorda. Naku. Pahayag niyang natatawa pa rin kahit sa kaibuturan ng damdamin. Hoping siyang ganoon nga sana mangyayari sa binata. Pero kahit siyang mag-iisip, negative ang probability. Ay naku, wag na nga natin isipin ng taong yon. Sige na po, pasok na ako sa boarding area, baka mahuli pa ako sa flight ko. Kung siya lang masusunod, ayaw niyang pag-usapan ng lalaki dahil parang pinipiga ang puso niya sa isiping nasa totoong mahal niya ito ngayon. Okay, sige ma'am, basta mag-ingat ka doon ha. Balik ka agad ma'am, tsaka tawag ka lang sa akin pag kailangan ng tulong. Pagpapaalam nito at matamis ng ngiting tinapik niya to sa balikat. Bago tumalikod, tinungo ang boarding area. Dawag International Airport. Bumababa pa lang si Shaina sa eroplano, ramdam na ramdam niya ang napakasarap ng simoy ng hanging probinsya. Pati amoy sa paligid napakasarap. Nakikinita niya ang amoy ng palay, mais, tabako at mga gulay na nakatanim sa paligid. Insan! Insan! Palabas pa lang siya sa exit ng airport, kitang-kita niya na ang pinsang si Michael. Halos maglulundag to habang panay ang pagkaway. Natawa na lang si Shaina sa itsura ng pinsan. Akala mo ilang dekadang di nagkita sa sobrang excited. Welcome back, Insan. Halos di kita makilala. Mukha kang artista. Masayang pahayag nito na makalapit siya rito. Sa lahat ng kanyang pinsan, si Michael talaga ang pinakamalapit sa kanya kahit bata pa lamang sila. Napapagkamalan pa nga ng mga taong nung magkapatid sila dahil bukod sa labas-pasok to sa kanilang bahay, nakabuntot din to noon sa kanyang ama. Kala ko may bago na akong cellphone. Pakengkoy nitong biro at pati siya ay natawa. Ang dami mo raw cellphone, sabi ni ina. Pang chichiks mo raw yung iba. Saad ni Shaina at natatawang napakamot sa ulo. Ay sige, tara sa sasakyan. Baka kung isipin na naman noon may tinatawagan akong iba. Saad nito at kinuhang hawak-hawak ng luggage. Napapailing na lang din siyang sumunod dito. Shaina, ang ganda-ganda mo. Si ina na makarating sila sa parking lot na kanilalagyan ng sasakyan ng pinsan. Asawa to ni Michael at kababata nila to mula kanilang barangay.
Salamat, kamusta? Magkaedad silang tatlo pero mukhang mas matanda to sa kanya dahil siguro sa panganak or konsumisyon sa pinsan niya. Mabuti naman sa awa ng Diyos. Mabutit nakauwi ka, namimiss ka na rin namin eh. Wika nitong nasa mukha rin ng sobrang tuwa. Ako rin, miss kong umuwi. Asa ng mga bata? Intiwan na naman sila. Ang kukulit. Sagot nitong natatawa. Ginusto nyo yan, panindigan nyo. Wika niya at natawa iyon. Insan, sa Robinson muna tayo. Biglaan kasing bakasyon ko kaya hindi ako nakadala ng pasalubong. Tura ni Shaina na makalulan silang lahat ng sasakyan. Okay, Insan, you're the boss. Nakangising pahayag nito bago apakan ng salinyador at tuluyan silang umalis na airport. Mukhang bago tong sasakyan mo Insan. Pansin ni Shaina sa sinasakyan nila. Dati kasi old model na kotseng sasakyan ito pero ngayon naka-MB van na ito. Swap lang yan, Insan. Medyo sinwerte sa bawang noon. Nakaraan kaya't pinalitan ko na rin. Lahat kasi ng bahay doon sa atin nakayan na. Saad ng pinsan at tumango-tango siya. Wow! Progresibo ng mga tao sa atin ngayon Ang galing naman, Insan. Oo, Insan. Medyo maganda-ganda kasi ang ani ng pali at bawang. Maganda kung ganon. Taniman mo lahat ng lupa ni Papa. Maganda sana kung masipag-sipag sa bukid ang pinsan mo. Naku, tsura lang nito. Sabat ni Ina. Siyempre may trabaho naman ako, sweetheart. Kau naman. Natawa si Shaina sa asa ng dalawa. Parang ibang sweetness nila kesa nung nagliligawan pa ang mga to. Naalala niyang patay na patay ang kanyang pinsan sa asawa nito nung nag-aaral silang lahat sa high school. May pahatid sandupang hipag kasamang pa-flowers at chocolate. Insan, nagugutom ako. Natawa si Shaina sa pinsan pero hinayaan niyang ito ang pipili ng kanilang kakainan. Sa Mac sila napadpad at doon pinagpatuloy ang kwentuhan. Pagkatapos kumain, dinala niya ang mag-asawa sa bilihan ng cellphone. Tuwang-tuwa ito nang pabiliin niya to ng gustong unit at brand. Talaga, Insan? Wow, ang swerte ko talaga. Masayang saad, ngunit pasimpleng kinurot to ng asawa. Pili ka na rin ng sayo, Ina, para may pantawag ka sa kanya kung late siya uuwi. Saad niya kay Ina na hindi rin may larawan na sobrang katuwaan. Ay, thank you. Saad nito at kumaripas din para tumingin ng cellphone. Insan, wala pa akong damit para sa reunion natin. Hay, wag kang palalo, oy. Wala pang isang oras si Shaina dito, bankrupt na agad. Agad na si ni Ina sa asawa. Sige, bibili tayo. Pahayag niya kaya lalong natuwa iyon. Thank you, Insan bait-bait mo talaga. Hay, masyado mong ini-spoil yung pinsan mo eh. Reklamo ni Ina at ginitian niya lamang to. Okay lang yan, paminsan-minsan lang naman. Kuha ka rin ng gusto mo pati ng mga bata. Nagliwanag ang mukha ni Ina at excited ding pumili ng mga damit sa store. Pagkatapos nila, inaya ng mag-asawa mag-grocery. Tiyak maraming taong pumupunta sa bahay nila ngayon kapag nalaman ng kamag-anak na umuwi siya. May makikikape, makikimerienda, makikikain. Parang fiesta lagi sa bahay nila kapag umuwi. Naroon ang iba't ibang pinsan niya, ganon din ang mga kapatid ng mama niya. Ang dami naman ito, pinsan. Parang abasto na natin to na ilang buwan na. Si Michael habang kinakarga sa sasakyan ng pinamili. Baka nga hindi umabot ng 3 araw yan. Doon na lang natin bibilin yung iba. Wika ni Shaina. Okay, Insan. Iba ka talaga pag nagbakasyon. Dinaig mo pang galing abroad. Natatawang pahayag ni Michael at di rin napigilang huwag matawa. Matutuwa na naman ang mga tao doon ngayon. Sabi nga ni nanay magpapabili daw siya sa'yo ng biik para aalagaan niya eh. Kaya pa ba ni tita? Oo, Insan, malakas pa yun. May mga kambing pa nga siya eh. Alam mo na exercise sa hirap kaya't malakas na malakas pa. O di bilan natin. Meron ba doon sa atin? Marami, Insan. Ay, sobrang matutuwa yun. Dami nating pinapabili kay Shaina. Sa sunod, di na siya uuwi dito. Si Ina at nginitian niya ito. Di naman niya naisip ang ideyang yon. Ang iniisip niya, napapasay niya ang kanyang mga kamag-anak paminsan-minsan. Di naman siguro aaray ang ipon niya sa kanyang pag-uwi. Minsan-minsan lang naman, Ina. Okay lang yan. Masaya ako makita kayong lahat. Yan ang pinsan ko, mabait, hindi madamot. Higit sa lahat, maganda. Naku, ang swerte-swerte mapapangasawa mo, Insan. May pagmamalaking pahayag ni Michael habang busy sa pagdadrive. Speaking of mapapangasawa, wala ka pa bang boyfriend siya, Ina? Tanong ni Ina. Di siya makasagot. Wala siyang balak sabihing may asawa na siya pero hanggang 3 taon lang. Sa isipin yun, napatawa siya na wala sa oras. Sa ganda mong yan, Insan, bulag bang mga lalaki sa Maynila?
Tura ni Michael kaya't lalo siyang natawa. Tamang-tama, baka taga dito nga sa atin ang soulmate mo. Excited nga si Mayor nung nalaman niyang uuwi ka eh. Ay nako, huwag mo nga akong irereto dyan sa Mayor na yan. Aba bakit? Gwapong lalaki naman si Mayor, mabait pa. Tsaka nung high school tayo ni Insan lang, hindi nabully ni Mayor. Kala ko nga dahil principal si tita, yun pala, crush daw niya si Insan. Si Michael na natawa. Pati si Shaina nakitawa rin. Di nga niya alam ang ganong kwento. Talaga nga namang bully at siga noon si Joseph De Lara, mabuting at naging mayor na. Bakit hindi? Matagal ding naging mayor ang daddy nito sa bahay nila. Tigilan mo nga ang pinsan mo. Pareho kayo ng karakas ni mayor dahil magbarkada kayo, no? Paano palaging mayor ang rason nito? Si mayor kasi nag-aya. May pakain si mayor, may pupuntahan si mayor at kung ano-ano pa. Buti na lang, hindi si mayor ang pinakasalan mo, aber? Sermon ni Ina sa asawa at sobra siyang natuwa sa tinura nito. Talaga nga namang magbarkada sina Michael at Joseph noon-noon pa. Yung tipong di makakaalis ang isa pag di kasamang isa. Hanggang ngayon pala ganun pa rin sila. Bakit pa hindi pa yung nag-aasawa? Nahihiwaga ang tanong niya. Suhestyon ko na nga rin yan. Para mas gusto pong makasamang bugok mong pinsan kaysa mag-asawa eh. Si Ina, ani mo nayayamot. Ewan ko ba dun, may girlfriend naman. Kaso masyadong selosa. Anak nung may-ari ng sikat na resort sa atin? Paano hindi magsiselos yun? Mukha namang di matino si Mayor pagdating sa babae. Kaya ikaw huwag kang gagaya-gaya kay Mayor, kung hindi, sasamain ka sa akin. Natahimik ang pinsan niya sa sinabi ng asawa nito, kaya't hindi ni Shaina mapigilang matawa. Kung ano-ano pang pinagkwentuhan nila bago sila makarating sa kanilang nayon. Halos papadilim na makarating sila sa kanilang bahay, and as expected may mga ilan-ilang kamag-anak na nga naghihintay sa kanilang pagdating. Kanya-kanyang yakap at halik ang binigay sa kanya at sobrang natutuwa siya sa mainit na pag-welcome ng mga ito sa kanya. Kahit paminsan-minsan lang siyang umuwi dito. Ang dating bahay nila ganun pa rin. Kahit hindi siya nagkakatira dito, napapanatili ng kanyang pinsan ang kaayusan. Kung may masisira o di kaya magpipinta, sinasabi niya sa kanya at binibigyan niya to ng panggastos. Ito na lang kasi ang alaala ng magulang kahit ayaw niyang masira ang ipinundar ng mga ito. Bungalow ang kanilang bahay, may 3 kwarto, may malawak na bakuran. Kung noon piling-pili ang mga halaman, ngayon naman napakaraming halaman sa paligid dahil hobby din ni Ina ang pagtatanim. Tuloy para naging sanctuary ng bougainvillea ang bakuran nila. Insan, may meeting pala tayo bukas para sa Grand Alumni Homecoming sa bahay daw ni na Mimi. Si Michael bago siya tumungo sa kwarto kinagabihan. Past 11 na ng gabi. Ngayon lang naisipan ng kanyang mga kamag-anak na maghihiwalay. Sa dami ng kwento ng mga to parang di niya naramdaman ng pagod. Sige Insan, bukas ulit. Good night. Paalam na siya ina dito bago tinungo ang kwarto niya. Pagpasok niya sa kwarto wala siya nakitang nabago. Ang design, pati mga decorate, ganun pa rin. Napalitan lang ng kortina at beddings. Nagpapasalamat din siya kay Ina dahil kahit paano, nalagaan din ang kanyang mga gamit kahit paminsan-minsan lang din siyang umuuwi. Plus, sobrang linis nito, hindi nga lang singganda at elegante, gaya ng kwarto niya sa bahay ni Clyden, pero di naman papahuli sa kalinisan at kaayusan. Kanya-kanyang bati ang magkakabatch na magkita-kita, para nabalik lang din ang kahapon para sa kanila. Yung iba successful in their own fields, yung iba naman may kanya-kanya na ring mga pamilya. Maligayang bati sa inyong lahat mga batchmate. Naku, ang saya-saya, parang complete tayo magkakaklase eh. Pag-iingay ni Mimi habang isa-isang nagsisibatian ng lahat. Si Mimi isang nurse pero nakabase ito sa USA. Meron na rin tong asawa at anak. Oo nga guys, I'm happy to see you all. Ang si Deborah naman. May asawa at anak na rin pero mukha pa ring dalaga na napakasosyal nitong aura. Isang businessman pa lang na pang-asawa nito. Oh, you came too! Guys, look here ang ating batch na TikTok sensation, Miss Shaina Aguas. Bigla nitong turan na mahagilap siya ng mga mata nito. Biglang bumaling ang lahat sa kanya na sinasabing napapanood siya ng mga to. Kung pwede lang bumuka ang lupa at lamunin siya sa kanyang pinaka-wish ngayon. Di kasi siya sanay na nagiging center of attention kaya hindi siya komportable sa isiniwalat nito. Pa-picture tayo guys, ang ganda-ganda nga naman. Naku, hindi naman guys, pa-expire na yun eh. Saad niyang di malaman ano ang gagawin. Ikaw talaga napaka-humble mo pa rin. Nasaan na mister mo? Di ka pa ba nag-aasawa? Isa-isang tanong ng mga batchmates niya at halos pagpawisan siya na malagkit.
Anong ginagawa mo ngayon? Wow, big time ka na ngayon na, nakakarating ka na sa ibang bansa. Ang isang kaibigan niya ng high school. Nasa friends list niya to sa social media kaya siguro nakikita nito ang kanyang mga post. Di naman, isa lang akong empleyado. Nakakapunta lang ibang bansa dahil sa company pinagtatrabahuhan ko. Wow, ang sosyal naman ng company niyo, friend. May ibang bansa sila sa kanilang empleyado. Sa PR kasi ako, friend, kaya kasali sa trabaho ko. Sa ganda mong yan, wala ka pang asawa? Tanong naman ng isa kung kahit napanunok siya na matindi. Meron naman, kaso busy siya sa ngayon. Di na siya inaalam kung tamang sagot niya o dahil di naman talaga napatingin sa kanya lahat. Dapat sinama mo siya para nakilala namin. Ano ba naman ang 2 araw, di ba? Baka busy kasi sa susunod na lang. Hays, kung talagang mahal ka niya, dapat sinamahan ka niya rito. Kita mo yung asawa ni Deborah? Umuwi siya para samahan siya businessman pa yun ha? Ano palang work ng mister or fiancé mo? Gusto niya nang mag-quit, makipag-usap sa mga to dahil tungkol sa personal niyang buhay ang itinatanong. Alangan sabihin niyang totoo. He's into small-scale business lang naman. Saad niya na medyo kinagat ang labi. Alangan sabihin niyang CEO ng multinational company ang kanyang mister. Ni hindi nga to nire-recognize ang kanilang kasal, no? You better think twice, friendship. Kung gusto, may paraan. Kung hindi gusto, maraming dahilan. Saad ng isa kaya't napangiti na lamang siyang tumango sa mga ito. Ayan na si Mayor! Hi, Mayor! Isa-isang bati ng lahat kung kaya nagpasalamat si Shaina sa pagdating nito. Baka hindi niya naalam ang sasabihan kung patuloy lang ang pag-interrogate ng mga ito. Hello, batchmate! Kamusta kayo? Ang bagong dating na napakalawak ng pagkakangiti. Isa-isa nitong kinamayan na madaraanan at tinatapik ang balikat ng mga kalalakihan. There you are. How are you, Miss Beautiful? Shaina Aguas? Tura nito nang iabot ang kamay para makipag-shake hands. Very much okay, Mr. Mayor, sir. Sagot niya rito at napangiti ito na matamis. Call me Joseph para namang di tayo magkabatch. Saad nito at dumawang lahat. Di nagtagal sinimulan na ang meeting. Kung ano ang kanilang pakulo sa motorcade, anong project nila sa school at kung ano-ano pa. Di rin umalis sa tabi ni Shaina si Mayor Joseph. Panay rin ang kansyaw ng kanilang mga kaklase na bagay daw sila o di kaya naman daw ay sila na lang mag-asawa. Di na rin lang niya pinansin ang mga yon bagkos nag-enjoy siya kasama ng mga dating kaklase at mga kaibigan. At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Sana'y muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po. Ingat po tayong lahat.